Yo, what's up mga boss? To this content, mag-change oil ako ng aking motor. At ang mga tools na gagamitin ko ay box wrench na 14mm at saka yung T na 8mm. Pwede rin mga sakit mga boss. Advice ko wag ko yung gumamit ng mga open kasi nakakabilog yun. Saka yung oil na gagamitin ko ay Habulin na 10W40. Yan pala yung drain plug mga boss, yan yung luluwagan natin. Ang pag-ikot niyan ay kung pa-clockwise ay pahigpit. Kung counter-clockwise naman ay paluwag. Dapat kung mag-change oil kayo mga boss, dito kayo banda sa may left side kasi nandyan banda yung malapit dyan ang drain plug. At dahil pa counterclockwise yung paluwag ng drain plug ay dapat pahila yung motion ng tools nyo. Yan yung pagpaluwag ng drain plug nya. Pagkatapos, pag maluwag na ay pwede nyo na itong kamayin hanggang sa ito ay matanggal. Para pag in case na matanggal na siya, ay hindi siya mahulog doon sa oil na natagas na. Yung ginagamit ko pala na filter mga boss ay washable filter, kaya kung napapansin nyo may naka-prepare akong mga brush kasi gagamitin ko yun mamaya pang linis sa filter. Kapag mag-change oil kayo mga boss ay isabay nyo na rin palitan yung oil filter nyo para siguradong malinis yung makina nyo kung disposable filter yung gamit nyo. At kung washable naman ay yan, hugasan nyo lang tapos yan, ibalik uli. At dapat every 3,000 kilometers na takbo ng motor nyo ay dapat i-change oil nyo na yan kasi masyado nang maitim ang oil niyan at saka maganit na siyang patakbuhin. Saka pag nag-gear shift kayo, na siya? Hindi na siya smooth. So yon mga boss, itagilid nyo rin ng konti yung motor nyo dahil may tatagas pa yan na oil. Yan. Next ay sa filter side naman. Gagamit lamang kayo ng 8mm na T-wrench or socket. Sa pagtanggal nitong cover ng filter ay kailangan luwagan nyo muna ng konti itong 3 bolts para hindi siya ma-loose thread. Yan. At kapag maluwag na ay pwede nyo na itong kamayin. Tapos pag yan lumuwag na, may tatagas pa yan na oil kasi may naka-stack pa dyan na konting oil. Yan mga boss. At yun, natanggal na. At yung o-ring ng cover ay hindi nasama sa pagtanggal. Ayun, dumikit sa may filter. Yan ang itsura ng o-ring mga boss. At dyan yan nilalagay sa cover. Importante yan kasi pag wala yan, tatagas yung oil nyo. At ito na, natanggal na ang filter. Napakadumi na niya. Daming mga mga latak. Kailangan na talagang linisin. Pag tanggal nyo ng filter mga boss, i-check nyo din baka sumama yung maliit na o-ring. Kasi may case na nasasama yan sa pagtanggal. Minsan din ay naiiwan sa ilalim. Katulad nitong sa akin na siya. Naiiwan sa ilalim yung o-ring niya. Yan yung itsura ng o-ring sa loob. Importante din yan kasi pag wala yung maliit na o-ring na yan, para ka rin hindi naglagay ng filter sa makina mo. Kasi hindi niya nasasala yung oil. Yan niya nakalagay sa may butas banda. Kapag disposable filter yung gamit nyo, tapos pagtanggal nyo ng filter, dumikit itong o-ring, tapos hindi nyo alam na may o-ring pala dyan, tinapon nyo, yari kayo dyan.
kasi hindi na masasala yung oil nyo pagbalik nyo ng filter. Kaya importante talaga yan. So yun mga boss, itagilid nyo rin ng konti yung motor nyo mga boss para mas lalong tatagas yung natira pang oil sa ilalim. Yan, tapos punas-punasan nyo. Yan, ibalik nyo na yung o-ring. Yan. Yan sa may yung parang may maliit na tubo sa gitna niyan sa loob. Diyan yan sinusuksok. Pagkatapos ay ilagay na ang oil filter. Yung sa akin, nahugasan ko na yan. Yan. Yung butas, dapat dun sa loob yung nakaposisyon. Yung may butas sa filter. Ganyan. Pagkatapos, yung cover naman yung ilagay. Tapos, huwag nyong kalimutang ilagay din yung o-ring para hindi tatagas yung oil. Ganyan. Tapos sa pagkabit nitong cover ay may palatandaan yan na yung araw na nakatotok pababa. Yan, kung nakikita nyo yung araw na yan pababa, dapat nakaposisyon yan sa baba pa ganyan. Hindi pa ganyan, hindi ganyan, at hindi rin ganyan. Dapat pa ganyan lang para tugma yung butas sa mga bolt niya. At sa pagkabit nitong cover ay dapat wag niyong biglain sa paghigpit yung isang bolt, bali paisa-isahin niyo munang higpitan, gamitin niyo muna yung kamay. Tapos pag hindi na maikot yung tatlong bolt, medyo mahigpit na, ay saka pa kayo gagamit ng tools para hindi kayo ma-lost threadan, saka pantay yung lapat niya. Sa paghigpit mga boss ay wag niyong masyadong higpitan. Bali gagamit lamang kayo ng iisang kamay. Kasi madaling ma-lost thread yung dyan na part. Yan, para hindi nyo masyadong mapersa. Tapos long thread naman yung mga bolt na ginagamit dyan. So hindi yan basta-bastang naluluwag. Yan. Higpitan nyo lang ng konti. Yung saktong hindi tatagas yung oil. At kung may torque wrench kayo ay mas maganda kasi masusukat nyo ng sakto yung higpit. 10 Newton meter lang yung niyan, higpit niyan sa torque wrench. Next ay ibalik na ang drain plug para malagay na natin ang engine oil. Sa pagkabit nito mga boss ay pa-clockwise naman yung ikot niya para pahigpit. Pag ganyan mga boss, ang ikot niya pagpahigpit. Sa paghigpit nito mga boss ay tinatansya ko lang. Bali, hindi ko siya masyadong hinihigpit yan. Baka matatakot kasi ako, baka malustridan ako. Yung sakto lang na hindi siya hindi tatagas yung oil. Ganun lang. Bali, tansya-tansya lang. Next ay ilalagay ko na ang engine oil. Habolin 10W40 yung ginagamit ko mga boss. Kasi maganda kasi yung parang nagustuhan ko kasi yung niya, epekto niya sa makina. Napapansin ko hindi madaling uminit yung makina. Tapos yung arangkada niya parang napipil ko kasi lumakas yung arangkada niya. At saka nagustuhan ko siya mga boss kasi nung time na nagpa-refresh ako, bali kasama ko yung pinsan ko sa pag-refresh, nung binuksan namin yung head, napakalinis kasi sa sa loob. Kaya parang na-amaze ako. Kaya ito hanggang ngayon ito na yung ginagamit ko. Okay din naman yung mga ibang oil, smooth ganyan. Nagamit ko rin kasi yan dati. Pero bumalik lang ako dito. Disclaimer mga boss, hindi ako bayad sa oil na to. Bali
Sinishare ko lang sa inyo kung ano yung epekto ng oil na to. Ang downside lang sa oil na to ay kapag nagamit mo na ng mahigit isang buwan ay napapansin ko maganit na siyang ikambyo. Di kagaya ng ibang oil na smooth siya kahit ano na mahigit isang buwan na ng gamit. So yun mga boss, tapos ko nang mailagay yung oil. Bali 1.2 liters yung nilagay ko kasi nagpalit ako ng filter. At bago nyo pala buhayin ang motor mga boss ay i-kickstart nyo muna ng mga 10 beses o mahigit para maka-circulate yung bagong oil niya nilagay nyo para safe yung makina nyo pag andar. Sana ay may natutunan kayo mga boss. Salamat sa inyong panonood at dito ko natatapusin. Ride safe sa inyo mga boss.